Akala ko kasi, ayong tatlo lang ang magla-lunch. Well, I thought kami din lang ni Lynette ang magla-lunch. And then you decided to join us. So I thought, why not invite my brother as well? Edi, pizza tayo. Basta ako, I choose me. And you know what? It's given me so much freedom na hindi na ako nakatali sa mga expectations ng dad mo. Ayoko na pong isipin si Moira. Lalo na ngayon na medyo nagiging okay na po yung mga sitwasyon. Ngayon po kasi si RJ tsaka si Carlos, kasama ko po ngayon at hindi po sila nag-aaway. Ay, Lynette, iba ka talaga, ha? Kasama mo yung past and present lovers mo, iba. Alam niyo ba, meron akong nakitang nagbebenta ng mga bulaklak dyan sa labas. Ay, grabe, ang mahal na pala ng mga roses ngayon. 100 pesos yung isa. Samantalang dati, 40 pesos lang. Ang cute nyo. Naalala nyo pa? Sa bagay, sabi nga nila, may mga alaala daw na hindi ganun kadaling makalimutan. Lalong-lalo na kung involved ang mga taong mahalaga sa buhay mo. Giselle, RJ, kailangan namin umalis. May mga meeting pa kami sa East Ridge. Ma'am Giselle, pasensya na po, pero sa ibang araw na lang po tayo mag-dessert. Kailangan na po kasi talaga namin umalis. Lynette. Pasensya ka na kanina. Medyo napikon ako kay Giselle. Alam ko naman na against siya sa relationship natin. Kasi pinaparamdam niya sa akin na mas gusto niya si RJ para sa'yo. Carlos. Grabe naman yan makabakod si Carlos. Akala mo lalapain si Lynette. Tingnan mo, hindi tuloy natikman ni Lynette yung dessert. Umalis na sila. Nga. Ate, Carlos is actually a nice guy. Hindi naman siguro kami magiging magkaibigan in med school kung hindi siya matinong tao. Well, like they always say, you never judge a book by its cover. You have to read the book. At ang basa ko kay Carlos ay meron siyang tinatagong kulo. And I don't think he's good for Lynette. Lynette, pwede bang huwag na nating invite si Giselle sa engagement party natin? Carlos, naiintindihan kita. Tsaka, nag-usap na kami ni Ma'am Giselle. At sinabi ko sa kanya na ikaw yung pinili ko at ikaw ang pakakasalan ko kasi mahal kita. Kaya, huwag mo na siyang isipin, tsaka huwag mo na siyang problemahin, ha? At tsaka, sinabi pala niya sa akin kanina na hindi na rin siya pupunta dun sa engagement party natin kasi nga, nararamdaman din niya na hindi mo siya gusto. Ate, I know what you're doing. Umaasa ka pa na magkabalikan kami ni Lynette. Pero, imposible na mangyari yon. Especially now na magpapakasal na sila ni Carlos. So, wag mo na kami pagdidikitin ni Lynette. I want Lynette to be happy. And if si Carlos ang cause nun, then so be it. I want them to be happy. Tumingin ka nga sa akin, Obeng. I hope you can hear yourself talking right now. Because the way I see it, you're telling me one thing but feeling another. In short, may gusto ka pa kay Lynette. I saw the way you were looking at her kanina. Ate, yun kasi ang gusto mong isipin. Kaya nami-misinterpret mo yung nakikita mo sa akin. I don't know what to say. Pero ang sabi nga nila, one of man's greatest sins is to betray oneself. Ay, bahala ka na, ate. Mag-order na nga tayo ng dessert.
Lynette, salamat ah. Okay na tayo? Ayan, dapat nakangiti ka kasi kanina ka pa nakasimangot. Teka, pwede ba ako humingi ng favor? Oo naman. Ano yun? Pwede ba bago tayo bumalik sa Eastridge, bumili tayo ng dessert? Dessert. Oh, tara na. Balik ka na. Ano kayang dessert natin? Ano kaya tayo? Ano? Grabe si Ma'am Moira, no? Kinagat ba naman si Tita Lynette? Oo nga eh. Para tayong namatay ng pasyente, Dok, ha? Ayos ka lang? Huwag kang mag-alala. Hindi ko naman chichismis yung ikikwento mo, eh. Pero, kung ayaw mo na may kwento, okay lang din. Hindi. Niisip ko lang kasi yung sitwasyon namin ni Nanay. Ano kaya mangyayari sa amin no, kapag kinasala siya kay Doc Carlos? Sitwasyon? Anong sitwasyon? Hindi, kasi... Siyempre, kapag kinasala si Nanay, magkakaroon na siya ng bago niyang pamilya. Eh di, yung sitwasyon namin ni Nanay, parang magiging sitwasyon namin ni Tatay. Yung parang nakikihati lang naman ako ng oras sa totoong pamilya ni Tatay. Ganun. Ang ibig mong sabihin, natatakot ka na mawalan ng oras sa'yo ang nanay mo? Medyo. Ano ka ba, Annalyn? Mahal na mahal ka ni Tita Lynette, no? Tsaka kahit mag-asawa man siya, sigurado ako, hindi mawawalan ng oras sa'yo yun. Tsaka, dapat masanay ka na. Kasi bubuko din tayo pag nagpakasal na tayo. Ano? Aray! Sige, sipain kita dyan. Wag. Ano sinasabi mo ito eh? Joke lang eh. Pero siguro nga, no? Pag kinasal na si Nanay, mas mahirap na makasama ko siya at si Tatay. Kasi mas komplikado na yung sitwasyon nila. Problema ba yun? Eh di, habang hindi pa kinakasal si Tita Lynette tsaka si Doc Carlos, eh di gumawa kayo ng maraming memories kasama yung nanay tsaka tatay mo. Basic. In fairness sa'yo, alam mo, minsan gusto ko din yung mga sinasuggest mo, eh. Tawagan lang ako. Hello, Annalyn. Hello po, Doc. Ba't napatawag ka? May emergency ba? Wala po, Doc. May sasabihin na po ako sa'yo. Ano yun? May gagawin po kasi sana kami today ni Nanay. Eh, may lakad po ba kayo? Today? Wala naman. At talaga po, pwede po bang mahiram ko po muna si Nanay today? Oo naman. Pero ano bang lakad nyo? Thank you po, Doc. Sige po, bye-bye. Thank you po. Hello? Annalyn?